Kamusta kayong lahat? Aminin ko, matagal at planado ko nang sinisikap makamit ang tunay na Russian bath. Alam ng viewers ng mga awit ni Yasha Koshaka na 2 taon na mula nang inayos ko ang insulation ng steam room dahil laging maraming singaw ang banyong Ruso. Sa umpisa, wala akong balak gumawa ng sobrang radikal na hakbang. Nagkataon na tinanggal ko ang ilang mga panel para sa inspeksyon at nang makita ko ang ilang bahagi ng nasirang foil, agad kong naintindihan na ang ginamit kong paraan ng insulation ay siguradong hindi kakayanin ang tungkulin nito sa isang banyong Ruso. Ang mineral wool ay sumisipsip ng moisture pero walang epekto sa paggamit nito. At dagdag pa, nagkakaroon ng amag. Minsan kahit sauna mode, kulang pa rin ang tamang pakiramdam ng paliguan at mabilis ding nawawala ang init. Hindi na ako nag-imbento ng bago at ginawa ko na lang kung paano madalas gawin ng pinakamahilig sa sauna sa buong mundo, ibig sabihin ng mga Fin. Ang paliguan nila ay parang banyong Ruso, hindi sauna. Halimbawa ito ng maling paggamit ng termino. Ang mga pangarap ko ng magaan at masaganang singaw mula sa loob ng saradong kalan ang nagbigay inspirasyon sa akin dito. Pagkatapos ng muling pag-insulate, naging mas masikip ang lahat at ang modernong banig na insulasyon na halos walang water absorption ay hindi nawawala ang bisa habang ginagamit. Kasabay nito, in-upgrade ko ang kahong may buhangin para sa ligtas sa apoy na pagdaan ng tubo sa kisame at inayos ang mga bangko sa paliguan. Mula sa dating sauna bench na mas pang-upo, ginawa ko itong lumulutang at walang frame, kaya ngayon, sobrang komportable ng higaan. Ang kailangan ko na lang gawin ay palitan ng sauna heater ng heater para sa Russian bath mode na may saradong kompartimento ng bato na gagawin ko na ngayon sa harap ninyo. Bago pa man may magsabi na ang Russian bath ay dapat gawa sa kahoy, sasabihin ko na iba-iba ang opinyon ng mga tao. Isa sa masugid na taga-suporta ng pagtatayong yari sa kahoy ay ang kaibigan kong si Valentin, kilala bilang mabait na tagapagpaligo. Siya ay para sa mga klasikong tradisyonal na paliguan, mga tradisyon ng paliguan. Marami tayong mga paniniwala, samantala hindi tumitigil ang progreso. Hindi ito ang unang paliguan ni Valentin mula sa kahoy, pero ngayon hindi na lahat may ganitong pagkakataon. Madalas magtalunan ang mga ibon dito, mahilig silang mangganyan sa akin, pero kadalasan mas tipid sa pera at oras kung hindi kahoy ang gagamiting paliguan. Pwede naman. Tapos na. Eksakto at mas maganda pa. Paalala, ang kahoy na balangkas ay dadaan sa mahabang natural na pagpapatuyo na nagdudulot ng pag-urong. Ang kaibigan ko ay karapat-dapat talagang mapabilang sa hanay ng ating mga Belarusian na DIY na gumagawa o sa madaling salita, mga gumagawa ng sarili nilang gamit. Heto nga pala, isa sa mga obra niya sa paggawa ng kalan. Plano niyang gumawa ng kalan na saradong lagayan ng bato para sa bagong paliguan niya. Handa na siya dito, may stainless beer keg at cast iron para makagawa ng malaking dami ng dekalidad na singaw. May karanasan ako sa paggawa ng kalan para sa paliguan. Alam ito ng mga matagal na nanonood ng awit ni Yasha Koshak sa YouTube. Pagkatapos nun, nang hindi ko na kayang mag-isa gumawa ng mga kalan para sa aming maliit na pampamilyang negosyo ng paliguan at barrel bath, nagsimula na akong gumamit ng matitibay na Siberian na kalan ng TMF para sa aking mga paliguan. Nagkaroon ng matinding sakit ang sangkatauhan kaya nag-pause ako. Sumunod na may mas malalang problema. Tapos na-engage pa ako sa YouTube project na bahay sa halagang $1,000 kaya di pa rin ako nakabalik mula sa pahinga ko. Dati lahat ng daan ay papunta sa Roma, pero dito sa Belarus, lahat ng daan ay papunta sa Minsk. Pero sa pagtatanong, makararating ka pa hanggang Kyiv, kaya ginamit ko ang luma kong card. Alam ko kung gaano kalaga sa budget ng pamilya ang pagpili ng unang supplier. Sa Filimonova, 55 building, 3 pipiliin, babayaran at kukunin ko rito. Dito mismo, direkta, marahil sa pamamagitan ng dakilang daan ng paliguan mula Siberia, dinadala ang tunay na Siberian ng kalan, boiler at fireplace ng TMF. Nakakuha ako ng napakagandang kalan na may bukas at saradong lalagyan ng bato. Mga kasama, huwag ninyo akong sisihin. Yasha, palpak ka. Bakit di mo na lang ikaw nag-welding? Kaya mo naman. Baka hindi ko kaya ang ganitong klase. Kailangan ko ng malakas na kalan na may saradong batuhan, pero wala pa akong karanasan gumawa nito. Aminin ko rin, naisip ko lang bigla na pasayahin ang sarili ko. Sa tingin ko, marami pa rin ang hindi nakakalimot sa pakiramdam na bigla kang nagdesisyon na bumili ng isang mahalagang bagay. At napakasaya ng hakbang na yon dahil agad mong natupad ang pangarap mo. Sa oras na yon, nakakalimutan mong magagalit ang asawa mo pagkatapos. Gusto ko ring maunahan si Valentin, kaibigan ko, kasi kailangan pa niyang patuyuin ang bahay na troso at hinangin ang kalan.
Ibig sabihin ng inox ay stainless steel, bakal na may mataas na halong chromium at heat resistant, kaya ginamit sa mainit na bahagi ng kalan. Maganda rin ang kalan na gawa sa construction steel, pero mas matibay daw sa init ang stainless steel. Malalaman natin mamaya. Dahil sa kalidad ng hinang at panlabas, agad akong naakit sa TMF Kalan. Doon ko rin nalaman ang ibang katangian nila. Hindi ako magrereklamo, pero ang luma naming kalan ay tapat na nagsilbi ng 15 taon. Kahit di maganda ang insulation ng steam room, mabilis pa rin itong uminit at tama ang temperatura. Sa loob ng panahong iyon, napanatili pa rin ito ang medyo maayos na panlabas na anyo. Medyo na-deform ang metal ng pugon dahil sa sobrang init na nagpapakitang hindi ako laging maingat, gumamit at husto ring napahirapan ang kalan. May panahon talaga na kung walang pagsusuri at posibleng palit ng bahagi, hindi na ligtas gamitin ito. Ang stainless steel na tubo sa attic ay napalibutan ng ladrilyo. Ang mga ladrilyo ay nakalagay sa dalawang parisukat na tubo. Ito ang kahong may buhangin. Ang mga parisukat na tubo naman ay nakapatong sa kisame ng steam room. Sinubukan kong itulak pataas ang tubo, pero kahit umiikot ito, nabigo pa rin ako. Kailangan kong gupitin ang tubo gamit ang grinder. Nag-drill ako ng butas para matiyak kung saan nagtatapos at nakakabit ang tubo ng tangke ng tubig para hindi masobrahan sa pagputol. Halos sa lahat ng ipinapakita ko sa aking YouTube channel, hindi ako eksperto. Siguro ang tanging alam ko lang ay tungkol sa mga barrel type na bathhouse. May mga bagong gawain, kaya nangongolekta ako ng impormasyon, nakikinig sa mga eksperto, bumubuo ng mga konklusyon at nagpapasya. Kaya wag ninyo akong masyadong pintasan. Mas mabuti pang magbigay kayo ng payo. Sa ganitong uri ng kalan, ang fuel channel ay ginawa ng pahilis at ang pagkakapahilis na ito, ngayon ang naging hadlang para mailabas ang kalan. Ginawa ang pagkakapatong ng ladrilyo matapos mailagay ang kalan. Pagkatapos, magsisimula na maging sagabal ang mga nakausling kabitan. Sa lumang kalan pwedeng putulin, pero sayang sa bago. Mahirap na itong ipatong ng pantay pagkatapos. Una ginamit ang grinder na may diamond disc sa kasinundan ng rotary hammer. Maraming gabay online sa pag-install ng kalan at chimney sa itinatayong paliguan, pero kakaunti tungkol sa pagpapalit ng kalan. Hindi nagtagal, nabasag ang ladrilyo sa gilid at ibabaw sa hindi inaasahang parte, kaya hindi nasunod ang plano at ganito ang kinalabasan. Itutuloy, pinili ko ang kalan na Geyser 2014 inox dahil sa laki at lokasyon ng labasan ng tubo, halos kapareho ito ng dati naming kalan. Umasa ako na ang pagpapalit ay magagawa ng walang masyadong pagbabago at hindi aabutin ng matagal na oras. Ayaw talagang magkasya? Akala ko walang sagabal, pero may bumabara pa rin. Piraso ng simento ng ladrilyo ang humahadlang sa lagusan ng panggatong. Mas malapad yung bagong pugon kaysa dati, kaya kailangan kong bawasan yung umbok na yan. Umupo ako para magpahinga at nag-isip kung paano ikokonekta ang naputo na chimenea. Sa Geyser TMF, mas mataas ng kaunti ang labasan ng chimenea kaysa sa dati naming pugon. Hindi ko na maalala kung bakit may pedestal para sa lumang pugon. Ganoon na talaga simula pa noon, kaya nagpasya akong iwanan ito. Hinukay ko ang mga uka ng kanal sa pedestal at gumawa ako ng mga uka para sa mga paa gamit ang rotary hammer. Dahil dito, naibaba ko ang kalan tapos naitaas ko ulit at ang tubo ay pumasok sa isa pang tubo at inilagay ko itong metal na yero sa ilalim. Kapag tinakpan o sinelyuhan ko ang mga uka para sa mga paa, mahirap nang tanggalin ang kalan at kailangan ko pang putulin ang tubo. Pero sa ganitong paraan, madali lang ulit tanggalin kung kinakailangan. Sa paliguan, pwedeng ikabit ang tubo batay sa usok o kondensasyon. Sa akin, usok ang gamit. Ang kalan sa paliguan ay hindi para sa matagalang pagsunog kaya walang kondensasyon. Ginrinder ko ang mga parisukat na tubo para gawing mga bracket na pangkanto tapos pininturahan ng heat resistant na pintura.
Naglagay ako ng basalt insulation. Ngayon, di na makikita ang wasak na gilid ng ladrilyo. Pwede ko sanang ayusin ang palitada kung tinanggal ko ang kalan, pero masaya na ako na nailagay ko ang tubo at mahirap yon kaya hindi ko na inalis ang kalan. At yung fader sa likod ng kalan, 15 taon nang hindi naayos, mas mabuti pa nga dahil walang finishing na nasira. Ganda! Mas mainam siguro ang itagilid ang tangke ng tubig sa kalan na ito. Sa wakas, matatapos ko na ang pagdagdag ng tubig. Sa pinakamainam, syempre, ang unang pagsisiga ay dapat gawin sa labas dahil may lumalabas na matapang na usok at amoy, pero sa amin sa paliguan, wala namang mga espesyal na bagay na kailangang alalahanin kung medyo mausukan. Papahanginan ko na lang. Pagkatapos ng unang paglamig, tuluyan ng tumitibay ang pintura kaya iningatan ko ang patong sa pag-install. Ngayon, may pagmamalaki na ako sa mga kaibigan. Pwede ko nang imbitahan sa bahay si Valentin at si Dimitri na kilala bilang Pechnoy Romantic sa YouTube. Ayos! Mahirap ang buhay ngayon. Kailangan magsikap at abala ang mga kaibigan. Pero ayos lang. Ayos na mga pare, ito talaga ang pinaghirapan ko. Bago magsimula ang mga unang pagsubok, si Dimitri, ang Pechnoy Romantic, ay nakatakas mula sa abalang buhay at sinamahan ako. Makikita sa video na hindi na pinagpapawisan ng kamera dahil sa bagong sobrang init na singaw. Kayang gawin ito ng saradong kalan. Hindi na pinapawisan ng kamera salamat sa bagong sobrang init na singaw. Ang ganitong klase. Agad tumutulak ang geyser. O geyser, o karugtong. Painitin mo naman ng paliguan para sa akin. Munting kambing. Nagalaw kita dito, pasensya na. Upo ka. Mas sarili ka maka. Sige, bata. Rakosh malamig. Pakawalan mo. Kaya nyo naintindihan kung bakit sa mga paliguan kong hugis bariles, kalan ko ay gawa kamay o TMF lang. Grabe, ramdaman natural na amoy na to. Pero hindi ko to kailanman naramdaman sa mga venig. Ayan. Mula sa inventaryo, ganito na ang mga walis sa loob ng 15 taon, karapat dapat sa ilang taon. Matagal ko nang pinapang-arap, totoo, ang ganitong klase ng paliguan. Amoy, di ba? Matagal ko nang pinangarap at ngayon, sa wakas. Matagal ko nang pinangarap. Matagal ko nang pinangarap.
ang maging isang tunay na maestro ng banyo singaw. Aste. Ilalagay ko ang link ng kalan mula sa opisyal na TMF online store sa ibaba ng video. Hanggang katapusan ng Agosto 2022 lingguhan, silang may paraffle ng magandang grill barbecue doon. Iwan ko ang impormasyon at mga link ng lahat ng video tungkol sa pagbabago ng aking paliguan sa ibaba ng video. Nandun din ang channel ni Peknoy Romantica na may maraming kaalaman. Mag-like at mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Koshak. I follow din Sen at TikTok ko at pindutin ang kampanilya para updated kayo. Sana maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!